Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga sa inyo dyan sa studio, Bernard at Ma'am Annie and Sherwin. At gaya po ng nasabi ninyo dyan sa studio, kasama natin live this morning dito sa ating UNTV Radio Mobile Booth, si Lieutenant Colonel Mark Joel de los Reyes ng Philippine Air Force para pag-usapan po ang tungkol sa National Disaster Resilience Month ngayong buwan. At syempre, una na agad nating tanungin. Good morning po, Sir Joel. Ano po ba ang mandato ng Philippine Air Force pagdating po sa NDRRMC sa mga pagresponde sa sakuna? Good morning, Sir Benedict. Sa Philippine Air Force, under din kami ng AFP. Meron tayong batas na tinatawag na yung Republic Act 10121. Andon nakasaad sa batas na ang AFP ang magiging search and rescue cluster ng NDRRMC. So, part ng AFP, yung Air Force, ganun din ang mandato ng Philippine Air Force. Part kami ng search and rescue cluster ng NDRRMC. Siyempre, pag sinabi nating Philippine Air Force, parang more on, sabi natin, talagang gera or pagtatanggol sa ating bansa, pagbabantay sa seguridad ng ating bansa. Pero pagdating po sa disaster, ano po ba yung pinaghahandaan natin pagdating sa kakayahan ng Philippine Air Force sa pagresponde sa mga sakuna? Well, ang larangan ng Air Force, sa larangan ng Air Force is more on paglipad ng mga helicopter tsaka ng mga cargo planes. So, ang mga ginagawa namin is mostly magmadadala kami ng mga relief goods, mag-evacuate kami ng mga pasyente, or ang isa rin is yung aerial assessment ng damage sa isang Ardana, sa isang kalamidad. No, kasi Sir Joel, pagdating ng isang disaster, halimbawa lindol, yung access sa land medyo mahirap. So napakalaki nung bahagi na magamit natin ng airspace natin para mas mapabilis yung pagdadala ng mga tulong. Ganun po ang pinakabahagi ng Air Force. At ngayon pong National Resilience Month, paano nyo po nakikita na napakahalaga ng pakikipag-ugnayan ng inyong grupo ng 505 sa lahat ng mga LGU or sa lahat ng lugar na pupuntahan natin in case na magkaroon ng disaster? Depende sa, yun nga yung napag-uusapan kanina, yung incident command system. Merong incident managed team na magsasabi kung ano yung kailangan, kung ang incident management team sabi niya kailangan namin ng ganitong helicopter, kailangan namin ng ganitong equipment. Yan, doon papasok ang Philippine Air Force. So ito po, nakapasok na dun sa incident command system na pinapractice natin ngayon dito sa ating bansa. Nakita niyo po ba na napaka-effective nitong ICS sa mga ganitong insidente? Opo, kasi pagka dati nung wala pang ICS, nung nagre-respond kami, walang nagsasabi sa amin kung ano yung priority natin na area, ano yung susunod na gagawin, ganun. At least pag mayroong incident command system, mayroong prioritization tsaka kung saan yung kailangan, anong equipment ang kailangan or anong eroplano ang kailangan, mga ganun bagay. Mas nade-determine natin ngayon yung pangangailangan at yung capability din ng mga kagaya po ninyo sa Air Force, kung ano yung pwede nyo maitulong sa isang disaster. So yan po yung maaring hindi aware yung ating mga kababayan na lahat is pwedeng tumulong pagdating sa disaster. Ang kailangan lang ma-identify ano yung kakayanan mo. At sa inyo po sa Philippine Air Force, ano pong mga trainings, anong mga pagsasanay ang ginagawa ninyo para po sa disaster preparedness and disaster response? Ang pwedeng kunin ng mga training lalo na sa mga reservists or mga auxiliary or mga civilian is yung tinatawag naming search and rescue auxiliary training. Sa 505 lang po yun. Yun, matutunan mo paano mag-rappel sa helicopter o paano mo tatawagin yung helicopter, mga ganun.
at saka marami pang mga skills na pwedeng ituro ng Philippine Air Force sa ating mga gustong ah, magbigay ng serbisyo. Tama po ko sir, no, na kanina napag-usapan na rin natin. Ang 505 is yan talaga ang talagang tutok na paghahanda sa disaster response talaga. Yun nga, yung dahil ang pangalan namin is Search and Rescue Group. Apo. Yun talaga ang tutok ninyo na under yan ng Philippine Air Force. Apo. Ngayon po Sir Joel, yung pong ginagawa ninyong mga pagresponde, dumadalas na po na lumalakas na yung mga bagyo, yung iba't ibang mga kalamidad na ano yung nakikita nyong pagbabago sa pagtingin ng Philippine Air Force sa kakayanan natin pagdating sa disaster response? Ngayon, medyo mas, kung ikukumpara mo sa previous na kapabilidad ng Air Force, tsaka ngayon, medyo mas high-tech na ngayon. May mga equipment na ng Air Force na mas magandang gamitin ngayon, lalo na sa bagyo. Ganyan. Katulad ng isang helicopter, meron siyang, dati walang weather radar, tinatawag naming weather radar. Tsaka yung mga forward-looking infrared camera. May mga ganun ang equipment ng helicopter. So, madaling lumipad, madaling mag-search ng mga biktima, lalo na sa mga disaster areas. Oo, na mas safe. Kasi Opo. siyempre sa atin sa rescue, safety first tayo palagi. No? At saka may nabanggit kayo sir kanina, no? Nung nag-uusap tayo off-air, na meron ng mga drones din Opo, ang opo. Philippine Air Force. Ano Opo. po yung mga drones na ginagamit natin ngayon? Depende, actually maraming may mga drones na kayang lumipad ng mga 8 hours, may mga drones na kayang lumipad ng ganitong ilang oras lang, mayroong drone na kayang lumipad ng ganitong kataas or 10 to 10,000 feet ng kwan. So talagang kumpleto ang Philippine Air Force sa mga kagamitan ngayon na pangtulong sa disaster, maliban sa primary na namin na trabaho. So yung drone nyo, hindi ito yung typical na drone na naiisip ng iba. Ito yung parang eroplano na rin. Apo. Dahil 10,000 feet Apo. mataas na yung naililipad niya. So ito, ginagamit ito for dun sa mga surveillance Apo. and pag-assess din ng lugar. Apo, disaster assessment. Disaster assessment. Na mas safe po dahil walang pilotong nakasakay. Ako, sir, ilan po ang manpower po ngayon ng 505 dating sa disaster response? More or less sa ngayon ng 505 is 500 na personnel. So, pero nationwide na po yun. Pero pagka kailangan naman ng tulong manpower from other units ng Air Force, kasi pwede naman kami magpatulong sa mga kasama namin sa ibang Air Force units din na pagka may kailangang maramihang disaster Response. Response. Opo. Yung po, siyempre may mga reservists po tayo so na-utilize po yun ng Air Force din natin, yung mga reservists natin sa Philippine Air Force. Opo, bawat region ng Pilipinas merong tinatawag naming Air Force Reserve Center. Pag sinabi ng Air Force Reserve Center na kailangan namin ng doon sa area sa region na yan, tatawagin niya yung mga reservists para tumulong dun sa disaster area. Yan. And do you encourage din yung mga kababayan kasi hindi naman lahat talaga into doon sa inyong truck na pinasok pero Opo. maaaring gusto nilang makatulong sa ganitong pamamaraan. Opo, kahit simpleng manpower lang, especially sa disaster, mga ganitong disaster, malaking tulong na po sila. Opo. Sige sir, baka meron po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan. Alam ko meron din po kayong parang ginugunita ngayon dito sa atin sa Philippine Air Force. Pwede po kayong magpadala ng ano ba yung message niyo sa ating mga kababayan lalo na sa paghahanda po sa sakuna. Nais ko pong iparating sa ating mga kababayan na ang inyong hukbong himpapawid ng Pilipinas ay laging nakaantabay at handang tumulong sa mga kahit anong sakuna kahit sa mga malalayong lugar at pag mga ganitong disaster ay talagang buong puso namin na gagampanan ang aming responsibilidad at serbisyo sa taong bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sa inyong mga naibahagi po sa amin. At ngayong panahon po ng ika nga ay marami na tayong disaster na nangyayari ngayon. At syempre ngayong buwan ay
ginugunita natin ang National Disaster Resilience Month. At nakasama po natin muli si Lieutenant Colonel Mark Joel De Los Reyes, ang Director for Operations ng 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force. At balik sa inyo dyan sa studio, Bernard and Sherwin. Maraming salamat, Benedict Galasan.